Sa ilalim ng naglalagaslas na araw sa bayan ng Lipa, Batangas, si Marikit ay nagmamadaling sumakay sa jeep na palaging masikip tuwing hapon. Isang estudyante sa kursong edukasyon sa kolehiyo, ang araw-araw niyang biyahe pabalik sa kanilang bahay ay isang ritual ng pagod at pasensya. Pero sa araw na iyon, may kakaibang nangyari. Naalala niya ang lalaking madalas niyang makita sa jeep, simple ang suot, medyo kupas na maong at puting t-shirt na tila may kwento. Tahimik lang siya, hindi pala kaibigan, pero may kakaibang aura na nakakapukaw ng atensyon ni Marikit. Sa dami ng tao sa jeep, madalas silang nagkakasalubong, baka dahil sa siksikan, madalas silang magkatapakan o magdikit-dikit ng hindi sinasadya. Ngunit sa araw na iyon, sobrang dami ng tao. Parang nagkaroon ng flash mob sa loob ng jeep. Habang nakatayo siya, narinig niya ang malakas na tugtugin mula sa cellphone ng lalaki sa likuran niya. Hindi na niya kinaya. Nilingon niya ito at may bahagyang inis na sabi, "Kuya, pwedeng hinaan yung volume. Parang nasa concert tayo dito." Nagulat si kuya, pero ngumiti lang at sabi, "Sorry, ate. Nasira kasi yung headphone ko, kaya dito ko na lang pinapakinggan." Napailing si Marikit, pero napangiti rin siya. "Ayos lang, gets ko naman." Sa mga sumunod na minuto, nagsimula silang mag-usap. Nakilala niya si Berto, na nagtatrabaho sa isang repair shop sa bayan at nangangarap na makatapos ng engineering. "Mahaba pa ang laban, ate," sabi ni Berto habang hinihimas ang likod ng ulo niya na parang nag-iisip ng mga plano sa buhay. Habang umaandar ang jeep sa makipot na kalsada ng Lipa, naging ritual nila ang pag-uusap. Kahit sobrang sikip at maingay, may kakaibang saya sa kanilang mga kwentuhan, mga biro, mga kwento ng buhay, at mga tawa na parang musika sa gitna ng ingay ng traffic. Sa mga pagkakataong medyo konti lang ang tao, magkatabi silang naupo, halos magdikit ang mga tuhod. Si Marikit ay nahuhumaling sa mga simpleng kilos ni Berto, ang paraan niya ng hawak sa cellphone, ang malambing na tawa, at ang matatalim na tingin ng kanyang mga matang kayumanggi kapag seryoso siya sa pag-uusap. Ngunit kahit na sobrang sikip ng jeep, napapansin ni Marikit na lagi siyang binabantayan ni Berto. Kapag natatapilok siya sa gitna ng siksikan, palihim siyang inaabot ni Berto ng kamay at sinasabi, "Huwag mag-alala, nandito lang ako." Parang may sariling bodyguard si Marikit. "Parang may personal na security guard ako, ha?" biro niya minsan. "Kailangan niya, baka mapaso ako sa sikip na to," tugon ni Berto na may mapang-akit ng ngiti. Isang araw, sa gitna ng matinding ulan, sobrang sikip ng jeep na halos hindi na makahinga. Biglang natapilok si Marikit nang magpreno bigla ang driver. Agad na niyakap ni Berto si Marikit para hindi ito mahulog. "Ay, ang drama naman ng jeep ride natin, parang teleserye," sambit ni Marikit habang nagpapatawa upang mawala ang tensyon. Ngunit sa tingin ng dalawa, parang may mas malalim pa ang kwento sa likod ng kanilang pagkikita. Habang bumababa sila sa jeep, nagkapit-bisig sila at nagplano ng isang lakad sa labas ng kanilang araw-araw na mundo. "Saan? Sa Jollibee o sa sinehan?" tanong ni Berto na may ngiting walang kibo. "Jollibee ka pa, ha? Pero sige, bakit hindi pareho na lang?" sagot ni Marikit na may halong kilig. Nagpaalam silang may bagong simula, isang kwento na hindi lang tungkol sa jeep na puno ng tao, kundi tungkol sa dalawang puso sa isang maliit na bayan na unti-unting naglalapit sa isa't isa. Ngunit habang naglalakad sila palabas ng jeep, may isang matandang lalaki na nakatitig kay Berto ng masyadong matagal. Parang may lihim na hindi pa nagsisiwalat at ang tingin niya ay puno ng babala. Ano kaya ang sikreto ni Berto? May darating bang unos na susubok sa kanilang bagong simula? Sa isang malamlam na gabi sa bayan ng Lipa, si Marikit ay nagsuot ng isang simpleng puting blusa na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat at isang maong na palda na bahagyang sira sa gilid. Isang estilo na nagpapakita ng kanyang pagiging natural, ngunit may konting alindog. Nakasandalyas siya na may tali sa bukong-bukong, na nagpapakita ng kanyang maamong kilos, habang naglalakad patungo sa maliit na kainan kung saan sila nagkasundo ni Berto. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maluwag na parang sinasabi na handa siyang maging komportable, pero hindi rin nakakalimot sa kanyang ganda. Pagdating niya, naroon si Berto, nakaitim na t-shirt at kupas na jeans, na may mga gasgas sa tuhod, tanda ng kanyang trabaho sa mekaniko. Sa kanyang lieg ay may simpleng kwintas na tila regalo mula sa isang espesyal na tao. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng lampara, ay halong hiwaga at ngiti na panay ang dating. "Akala ko iiwan mo na ako dito, te," biro ni Berto habang hinihimas ang likod ng ulo niya,
medyo nahihiya. Hindi naman ako ganoon kalupit, sagot ni Marikit na may ngiting pilit pinipigil ang kilig. Sa paligid nila, ang mga ilaw ay parang naglalaro sa mga dahon ng punong mangga na nakapaligid sa mga mesa. Ang hangin ay may halong amoy ng sinugbang isda at kape mula sa malapit na karinderya. Ang musika mula sa radyo ay mahina, isang romantikong balad na tila para sa kanila lang. Habang kumakain sila ng pritong manok at sinigang, hindi maiwasang maglaro ang mga mata nila sa isa't isa. May mga sandaling tahimik na puno ng di mapaliwanag na tensyon. Alam mo, bungad ni Berto, parang ang bilis ng panahon kapag kasama kita. Parang jeep lang to, minsan puno, minsan konti, pero laging may kwento. Napangiti si Marikit at tumango, nga, di ba? Pero sana huwag na tayong bumalik sa traffic ng jeep. Napailing si Berto, teka, baka gusto mo ng mas exciting. May kilala akong lugar sa bayan na medyo madilim, perfect para sa mga kwento na hindi mo maririnig sa jeep. Berto, hindi ako sure kung gusto kong sumabak sa dark side mo, biro ni Marikit habang tinutulak ng konti ang kanyang baso ng tubig. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, may isang matandang lalaki na naglalakad papalapit sa kanilang mesa, ang parehong matanda na nakita ni Marikit sa jeep. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng mga kwento at babala. Berto, sabi ng matanda, hindi lahat ng pangarap ay ligtas sa dilim. Napatingin si Berto sa matanda, tila may bigat ang kanyang mga mata. Alam ko, Lolo Ramon. Pero kailangan kong subukan. Napatingin si Marikit kay Berto, ang puso niya ay nag-iba ng ritmo. Ano kaya ang tinatago ng lalaking ito? At bakit parang may banta sa kanilang bagong simula? Habang papalayo ang matanda, napansin ni Marikit ang isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ni Berto. Ito ay may sulat na bahagyang natabunan ng anino, huwag kang magtiwala sa lahat ng makikita mo sa jeep. Ngumiti si Berto, ngunit ang mga mata niya ay mailihim na takot. Ano ang sikreto ni Berto? At paano ito makakaapekto sa kanilang lumalalim na kwento? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata. Sa sumunod na araw, habang naglalakad si Marikit sa makipot na kalsada, patungo sa kanilang klase sa Lipa City College, hindi niya maiwasang balikan ang kakaibang pangyayari kagabi. Nakakulot ang kanyang buhok, na nahulog ng maluwag sa balikat, at suot niya ang paborito niyang mustard yellow na blouse na may bahagyang butas sa manggas, na nagbigay ng konting modernong vibe sa kanyang outfit. Kasama ang simpleng maong na pantalon at rubber sandals, tila handa siyang harapin ang araw, pero ang isip niya ay nakatuon pa rin kay Berto at sa misteryosong sulat. Pagpasok niya sa classroom, napansin niyang wala pa si Berto. Sa halip, nakaupo siya sa likod, nakaitim na jacket na medyo maruming-marumi, at maihawak na notebook na tila pinipilit lagyan ng mga anino ang mga salita. Lumapit si Marikit, pilit pinipigil ang kaba, Berto, okay ka lang ba? Ang tagal mo na di pumapasok. Napatingin si Berto at sa unang pagkakataon, nakita ni Marikit ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pasensya na, Marikit. May mga bagay lang akong kailangang ayusin. Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin, alam mo yan, sabi niya, habang tahimik na naupo sa tabi niya. Nag-umpisa silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap, ngunit bigla na lang naputol si Berto. Alam mo ba, minsan ang buhay parang jeep na puno ng tao, hindi laging madali, pero kailangan mo lang magtiis at humanap ng tamang pagkakataon. Napangiti si Marikit, tama ka dyan. Pero minsan, kailangan mo ring lumabas sa jeep para makita ang mundo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Marikit na may isang lalaki sa sulok ng classroom na palihim na nakatingin kay Berto. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at sinelas, pero ang kanyang mga mata ay matalim at waring nagbabantay. Nang makita ni Berto ang lalaki, bahagyang nag-iba ang kanyang ekspresyon, tila may kilabot sa kanyang puso. Berto, sino siya? Tanong ni Marikit, bahagyang nag-aalala. Ngumiti si Berto, walang kwenta yan, isang tao lang na gusto akong takutin. Baka kailangan nating maging maingat, paalala ni Marikit. Habang lumilipas ang oras, unti-unting lumalabas ang mga sikreto ni Berto. Hindi siya lang basta mekaniko na nangangarap mag-engineering, may mga taong nagpapaligid sa kanya na maaaring magdala ng panganib sa kanilang dalawa. Sa pagtatapos ng klase, habang naglalakad silang magkasama pa uwi, biglang may umarangkada na motorsiklo sa tabi nila. Tumigil ito sandali at bumaba ang lalaki sa puting polo na nakatingin kay Berto kanina. Berto, bulong nito na maihalong babala,
huwag mong kalilimutan ang utang mo. Napatingin si Berto kay Marikit, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pasensya ka na, Marikit. Hindi ko alam kung paano ko ito lulutasin. Nang maghiwalay sila sa kalsada, si Marikit ay nanatiling nakatayo, ang puso niya ay kumakabog. Ano ba ang lihim ni Berto? At paano niya ito matutulungan bago pa lumala ang sitwasyon? Sa likod ng mga simpleng araw sa Lipa, may isang madilim na kwento na unti-unting lumalapit, handang sirain ang kanilang mga pangarap. Pag-uwi ni Marikit mula sa klase, dahan-dahan niyang nilakad ang makipot na daan patungo sa kanilang bahay sa Barangay Malabanan. Suot niya ang light blue na dress na may malambot na tela, humahaplos sa bawat galaw niya habang umiindak ang hangin. Naka-open na flat shoes siya, may maliit na kwintas sa liig na gintong hinabing parang alaala ng nakaraan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng mga tanong sa kanyang isipan, ano nga ba ang tunay na buhay ni Berto? Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng nilutong adobo at ang mahinang halakhak ng kanyang ina mula sa kusina. Ngunit hindi niya maalis ang kaba na bumalot sa dibdib niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Berto. Bes, kumusta ka na? Napansin kong medyo malalim ang iniisip mo kanina, ani ni Marikit habang nilalabanan ang kaba. Marikit, salamat sa pag-aalala. Gusto ko lang sabihin na hindi mo kailangang matakot para sa akin. Kaya ko to, sagot ni Berto na may tinatagong pagod sa boses. Ito na ang gusto kong sabihin, dagdag niya, pero hindi pa ako handa ngayon. May mga tao akong kailangang harapin at baka mas masakit pa ito kung masangkot ka. Napaisip si Marikit. Berto, hindi kita iiwan. Basta sabihin mo lang kung paano kita matutulungan. Ngunit bago pa man tumugon si Berto, may kumatok sa pintuan. Bumukas siya at nakita ang matanda, si Lolo Ramon, na may bitbit na isang sulat. Para kay Berto, sabi ng matanda nang may bahagyang ngiti, pero ang mga mata ay puno ng seryosong babala. Binuksan ni Marikit ang sulat na may markang tilihim. Sa loob nito, may mga pangalan at mga petsa, pati na ang isang pangungusap na nagpaalab ng kanyang takot. Kung hindi mo kayang tumakas sa nakaraan, hahabulin ka nito. Habang binabasa ang sulat, hindi niya maiwasang mag-isip, ano ba talaga ang nakaraan ni Berto? At ano ang gagawin nila kapag dumating na ang unos na babalot sa kanilang munting kwento? Habang naglalakad si Marikit pabalik sa loob ng bahay, tumingin siya sa bintana at nakita ang isang anino na mabilis na nawawala sa dilim. Parang isang babala mula sa kadiliman na hindi pa tapos ang kanilang kwento. At doon nagtatapos ang gabi, may pangakong babalik ang dilim upang subukan ang tibay ng kanilang pag-ibig at tapang. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Marikit at Berto? May lakas ba silang harapin ang mga anino ng nakaraan o magwawakas ang kanilang kwento sa isang trahedya? Hanggang sa muli sa susunod na kabanata ng kanilang buhay. Kinabukasan sa bayan ng Lipa, nagising si Marikit na may daladalang bagong tapang. Suot niya ang light pink na blouse na may malumanay na ruffles sa manggas at isang high-waisted na palda na bahagyang naglalantad ng kanyang mga binti na nagbibigay ng kakaibang kumpiyansa sa kanyang kilos. Sa kanyang mga daliri ay nakasuot ang simpleng singsing na regalo ni Berto, isang paalala ng kanilang pagsisimula. Habang naglalakad siya papunta sa repair shop kung saan nagtatrabaho si Berto, iniisip niya kung paano niya haharapin ang mga anino ng nakaraan na unti-unting lumalapit. Pagdating niya, nakita niya si Berto na abala sa pag-aayos ng makina, ang kanyang mga kamay maruming-marumi, ngunit maingat sa bawat galaw. Nakapolo shirt siya na may bahid ng langis, at maong na pantalon na may maliit na butas sa tuhod, isang larawan ng simpleng lalaki na may malaking pangarap. Berto, tawag ni Marikit na may bahagyang ngiti. Handa na akong makinig sa lahat ng kwento mo. Hindi kita iiwan kahit ano paman. Tumingin si Berto sa kanya, ang mga mata niya ay nagningning sa halong pasasalamat at lungkot. Marikit, may mga tao sa likod ng buhay ko na ayaw akong makita na masaya. Pero hindi kita papayagang masaktan dahil sa akin. Biglang tumunog ang cellphone ni Berto. Siya ay tumayo at tiningnan ang screen, ang mukha niya ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa matinding seryosidad. Kailangan kong umalis sandali. May darating na tao na dapat kong harapin. Mag-ingat ka, ha, sabi ni Marikit, hawak ang kamay ni Berto ng mahigpit. Habang naglalakad si Berto palabas ng shop, naramdaman ni Marikit ang malamig na hangin na parang may dala ng babala.
Sa gilid ng kalsada, may nakatindig na lalaki na may nakatagong mukha sa ilalim ng itim na hoodie. Nang makita siya ni Berto, umiti ang lalaki nang may mapanlin lang ng ngiti. Hindi mo ako matatakasan, Berto, sabi ng lalaki, ang tinig ay malamig at puno ng pagbabanta. Si Marikit ay napatindig sa takot, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ito. Alam niya na ang laban na ito ay hindi lamang para kay Berto, kundi para sa kanilang dalawa. Habang lumalayo ang mga anino, isang tanong ang bumalot sa isip ni Marikit, hanggang kailan sila makakatakas sa madilim na nakaraan? At handa ba silang harapin ang unos na paparating? Sa likod ng bawat pagsubok, may pag-asa pa rin na naghihintay, ngunit sa anong kapalit? Ang kanilang kwento ay patuloy na sumusulat ng bagong kabanata, at ang susunod na yugto ay puno ng misteryo, panganib, at pag-ibig na susubok sa kanilang katatagan. Isang maulan at malamig na gabi sa Lipa, si Marikit ay nakasuot ng itim na jacket na mahigpit na yumakap sa kanyang balikat, habang ang kanyang mahabang buhok ay basa ng mga patak ng ulan na nagbibigay ng misteryosong aura sa kanyang anyo. Naka-skinny jeans siya at black slip-on shoes na madulas sa basa-basang kalsada, ngunit matatag ang bawat hakbang niya habang papunta sa maliit na kapehan sa tabi ng plaza. Doon sila nagkasundo ni Berto para pag-usapan ang mga nangyayari. Pagdating niya, nakita niya si Berto na nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng kulay navy na polo at maong na pantalon, ang mukha niya ay seryoso, halos walang ngiti. Ang mga mata ni Berto ay parang naglalaman ng isang mabigat na lihim, at ang mga kamay niya ay naglalaro sa tasa ng mainit na kape na unti-unting nagpapainit sa paligid. Marikit, bati niya ng bahagya, maraming salamat sa pagpunta. Kailangan nating pag-usapan ang lahat ng ito. Habang nagsimula silang magkwento, naipahayag ni Berto ang mga panganib na sumusunod sa kanya, mga taong may utang na loob, mga lihim na hindi niya matakasan, at mga anino ng nakaraan na unti-unting bumabalot sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ni Marikit ang tapang at determinasyon sa mga mata ni Berto, isang tapang na parabang handang harapin ang kahit anong unos para sa kanilang kinabukasan. Alam kong mahirap, sabi ni Marikit habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Berto, pero hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, magkasama tayo. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, may isang lalaki ang pumasok sa kapehan, isang estranghero na may itim na Amerikana at sunglases sa gitna ng gabi. Tahimik siyang umupo sa malapit sa kanila, pero ang kanyang presensya ay parang anino na nagbabanta sa kanilang katahimikan. Napatingin si Berto sa lalaki, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng babala. Mukhang hindi pa tapos ang laban natin, bulong niya. Sa labas, patuloy ang pag-ulan at ang hangin ay nagdadala ng malamig na pag-aalala. Sa puso ni Marikit, naramdaman niya na ang kanilang kwento ay papasok sa isang mas madilim at mas mapanganib na yugto. At sa mga anino ng gabi, isang lihim ang unti-unting sumisiklab, isang lihim na maaaring magbago ng lahat, at ilalantad ang tunay na mukha ng mga taong nasa paligid nila. Ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga pagsubok na susukatin ang tibay ng kanilang pagmamahalan at ang lakas ng kanilang loob laban sa mga anino ng nakaraan. Isang umaga sa bayan ng Lipa, sumikat ang araw na may dalang bagong pag-asa. Si Marikit ay nagbihis ng puting barot saya na may mga borda sa gilid, isang tradisyonal na kasuotan na may modernong dating. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng tsinelas na gawa sa abaka, at sa kanyang mga pulso ay nakapila ang makukulay na pulseras na gawa ng mga lokal na manghahabi. Ang kanyang itsura ay sumasalamin sa pagiging malapit niya sa kanyang kultura, ngunit ang mga matang naglalaman ng determinasyon ay nagpapakita ng kanyang paghahanda sa mga darating na hamon. Dumating siya sa bahay ni Berto, isang simpleng kubo na gawa sa kahoy at nipa sa gilid ng bayan. Binuksan ni Berto ang pinto, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon na may bahid ng langis sa mga kamay, patunay ng kanyang araw-araw na trabaho sa mekaniko. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod, ang kanyang mga mata ay may ningning ng pag-asa. Marikit, bati ni Berto, handa na ba tayo? Tumango si Marikit. Hindi na ako matatakot sa nakaraan. Kasama kita. Magkasama silang naglakad patungo sa isang maliit na plaza kung saan naghihintay ang ilang tao, mga kaibigan ni Berto na tila may sariling kwento ng pagkakaibigan at pagtatanggol. Ang hangin ay may halong amoy ng mga bulaklak at usok mula sa mga naglalagablab na sigarilyo. Ang mga mata nila ay nagkatinginan, alam nilang may paparating na pagsubok. Berto, sabi ng isa sa mga kaibigan niya na may matapang na tindig, handa na kami sumuporta sa iyo.
Ngunit bago pa man magsimula ang kanilang paglalakbay, napansin ni Marikit ang isang pamilyar na anino sa gilid ng plaza, ang lalaking may itim na hoodie na minsang nagbabanta sa kanila. Ngumiti ang lalaki ng maihalong pang-aasar, "Hindi kayo makakataka sa nakaraan, Berto." Sa harap ng mga kaibigan at ng pag-ibig ni Marikit, naisip ni Berto na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mahal niya. Sa gitna ng sigaw ng mga tao at ingay ng bayan, isang lihim ang unti-unting inilalantad, isang lihim na maaaring magbago ng takbo ng kanilang buhay, at maghahatid sa kanila sa isang mas malalim na pakikipagsapalaran. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos, at ang susunod na yugto ay magdadala ng mga tagpo na puno ng aksyon, pag-ibig, at mga pasaring na hindi nila inaasahan. Sa sumunod na gabi, nagbihis si Marikit ng isang pulang saya na bahagyang sumasayaw sa bawat hakbang niya, at isang puting blouse na may maikling manggas na nagpapakita ng banayad na kurba ng kanyang mga braso. Ang kanyang buhok ay nakalugay, malambot na humahaplos sa kanyang balikat, at sa kanyang mga tenga ay nakasabit ang maliit na hikaw na gintong hugis dahon, isang detalye na nagdadagdag ng kakaibang alindog sa kanyang anyo. Nakabalat na tsinelas siya na may maliliit na palamuti, na naging sapat na para sa isang gabi ng lakad sa plaza ng Lipa. Dumating siya sa maliit na kainan kung saan nagkita sila ni Berto, na nakakasual na polo at maong na pantalon, ang kanyang mga mata ay naglalaro sa liwanag ng mga parol na nakasabit sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng langis, ngunit ang ngiti niya ay punong-puno ng init at pag-asa. "Marikit," bati niya ng maihalong ligaya, "handa ka na ba sa susunod na yugto ng buhay natin?" Napangiti si Marikit at sumagot, "Berto. Kahit ano pa man ang dumating, kakayanin natin." Habang magkasama silang naglalakad sa gilid ng plaza, narinig nila ang mga yabag ng mga taong papalapit. Biglang sumulpot ang lalaking dati nang nagbabanta sa kanila, nakasuot ng itim na hoodie, may matalim na tingin na parang naghahanda sa laban. "Hindi kayo makakatakas," banta niya, "at hindi ito ang huli niyong makikitang dilim." Tumayo si Berto ng matatag, ang kanyang mga kamay ay nakadyot sa kanyang mga bulsa. "Kung iyon ang gusto mo, salubungin mo kami." Nagtagpo ang mga titig sa isang sandaling puno ng tensyon. Sa likod nila, si Marikit ay humawak ng kamay ni Berto, isang tahimik na pangakong hindi siya iiwan. Habang ang gabi ay lumalala, ang kanilang kwento ay patuloy na sumusulat ng mga bagong mga pahina ng tapang, pag-ibig, at mga laban na kailangang pagdaanan upang makamit ang tunay na kalayaan. Ngunit sa dilim, may lihim na nagbabantay, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang akala. At dito nagtatapos ang kabanatang ito, ngunit ang susunod ay magdadala ng mga sagot, pati na rin ng mga bagong tanong na kailangang tuklasin. Sa sumunod na araw, habang tahimik ang umaga sa bayan ng Lipa, naglakad si Marikit papunta sa kanilang paboritong silid-aklatan sa plaza. Suot niya ang light lavender na blouse na may malambot na tela, kasabay ng puting palda na umaagos sa kanyang mga tuhod, at simple ngunit eleganteng sinelas na may maliit na palamuti. Ang kanyang buhok ay nakabraid na nakalapag sa isang balikat, na nagbibigay sa kanya ng mahinhing ganda habang binabantayan ang paligid ng may pag-iingat. Pagdating niya sa loob ng aklatan, nakita niya si Berto na abala sa pagbabasa ng isang libro tungkol sa mekanika. Nakaputing polo siya, medyo maalikabok ang mga manggas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pahina, puno ng determinasyon. Nang makita si Marikit, umiti siya ng maihalong pagod at pag-asa. "Marikit," bati niya ng may init sa boses, "may mga bagay akong kailangang ipakita sa iyo." Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang kahon na puno ng mga lumang litrato at dokumento. "Ito ang mga alaala ng nakaraan ko," paliwanag ni Berto. "Mga bagay na gusto kong itago, pero kailangan kong harapin para sa atin." Habang pinagmamasdan ni Marikit ang mga larawan, napansin niya ang isang larawan na kuha sa isang lumang garahe, kung saan nakatayo si Berto kasama ang isang matandang lalaki na may matapang na titig. "Sino siya?" tanong niya. "Si Mang Delphine," sagot ni Berto. "Siya ang taong nagpakilala sa akin sa mundong ito, pero may mga sikreto siyang hindi ko alam." Biglang lumabas ang isang malakas na ingay mula sa labas ng aklatan. Nagtakbuhan sila palabas at nakita ang isang grupo ng mga taong tila naghahanap sa paligid, ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng galit. "Berto, kailangan nating umalis," sabi ni Marikit, hawak ang kamay nito ng mahigpit. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang matandang babae ang lumapit sa kanila, may dalang lihim na sulat. "Para kay Berto," bulong niya, "ito ang sagot sa mga tanong mo."
Nang buksan nila ang sulat, natuklasan nila ang isang lihim na magbabago sa lahat, isang lihim na nag-ugnay kay Mang Delfin sa madilim na nakaraan ni Berto, at sa panganib na unti-unting lumalapit sa kanila. Habang lumalalim ang gabi, ang kanilang kwento ay patuloy na naglalakbay sa pagitan ng pag-ibig at panganib, ng katotohanan at kasinungalingan. At sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, mas lalo nilang nararamdaman ang bigat ng mga aninong sumusunod sa kanila. Ano kaya ang laman ng liham? At paano nila haharapin ang nakatakdang unos? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng kanilang buhay. Tumambad kay Marikit at Berto ang lumang sulat na may tinta na medyo kupas na, ngunit malinaw pa rin ang mga nakasulat na salita. Sa pagdaan ng panahon, ang katotohanan ay palaging sumusunod sa mga yapak ng nakaraan, ang nakalagay sa simula. Habang binabasa nila, nalaman nilang si Mang Delfin pala ay may malalim na koneksyon sa isang lihim na grupo na matagal nang kontrolado ang mekaniko at mga gawain sa bayan ng Lipa. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang cellphone ni Berto. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang naglalaman ng isang babala. Huwag mong ipagpatuloy ang paghahanap, kung hindi, ikaw at si Marikit ay mapapahamak. Napatingin sila sa isa't isa, ang bigat ng takot ay bumalot sa kanilang mga puso. Hindi nagtagal, may kumatok sa pintuan ng aklatan kung saan sila nagtago. Dahan-dahang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang lalaking may itim na jacket at sunglasses kahit gabi na. Berto, huli na ang lahat, sabi ng lalaki, ang nakaraan mo ay hindi basta-basta mawawala. Ang boses niya ay malamig at puno ng pagbabanta. Nag-ayos si Berto, habang mahigpit na hawak ang kamay ni Marikit. Hindi kami susuko, mahigpit niyang tugon. Hindi mo kami matatakot. Tumingin si Marikit sa paligid, ang mga mata niya ay naglalagablab ng tapang. Sabay tayo sa laban na ito, sabi niya. Hindi mo kailangang harapin mag-isa. Habang lumalalim ang gabi, ang kanilang kwento ay naging isang labanan ng pag-ibig at tapang laban sa mga anino ng nakaraan. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may mga bagong panganib na nagbabadya, at mga lihim na naghihintay na mabunyag. At sa kanilang paglalakbay, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa kanila, hanggang kailan nila kayang pigilan ang mga aninong sumusunod sa kanilang mga yapak. Ang kanilang kwento ay patuloy, puno ng misteryo at pag-asa, na naghihintay ng susunod na kabanata.